Kuminsan sa katigasan ng kanilang ulo, kuminsan napapabuntong hininga tayo eh. Nakakahinga tayo ng malalim. Parang ayaw sumunod sa atin. Ganun itong nadadama ng ating Panginoon. Ayaw sumunod ang mga pariseyong ito eh. Pilit na sinisilo siya eh. No? Kaya anong nangyari? Walang tandang ibinigay ang Diyos kanila. Ganyan din tayo kuminsan eh. Ginagawa rin natin ito sa ating mga anak, lalo na yung matitigas ang ulo eh. Di ba? Kung ano man ang gusto nila, hindi natin binibigay eh. Dahil sa katigasan ng ulo nila. Walang pagkakaiba sa ginagawa natin ng Panginoon. Yung nangyayari sa buhay natin sa araw-araw, lalo na sa ating mga anak, nadaramayan ng Panginoon. Natutuwa din siya sa atin. Huwag mo lamang parurusahan katulad ng mga nakikita natin sa television na pinarurusahan nilang masyado. Pero ang Panginoon, yung matitigas ang ulong mga anak niya, ay hindi rin niya binibigyan ng gusto nila, kundi tinitikis pa niya. So, ganito ang pangyayari, Kuya. Sana huwag tayong matigas ang intindihin natin. Panaligan natin siya. Sumunod tayo sa Kanya. Kung ano ang sinasabi niya, paniwalaan natin at maniwala tayo sa Kanya. Amen. Diretso na po tayo para tayo makarami po ng ating mga aral ngayong gabi sa ating banal na aklat. Libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Tingnan po natin, pakinggan natin ang nilalaman po nitong libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-uusap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi yon. Alam ito ni Jesus. Kaya sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang pagtira-pirasuhin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang pagpira-pirasuhin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan ng wika niya. Aba, libadura, hindi ba ho ang libadura, Kuya Bertie, pampaalsa yata? Pampaalsa yan. Pampaalsa ho. Kumbaga sa ano ang tawag natin dyan, baking. Oh, baking Baking powder. Powder, yung pampaalsa para lumaki yung tinapay. O ito naghahanap ng libadura itong mga para sa iyo. Ibig sabihin, para dumami yung tinapay. Libadura para sa iyo ni Herodes. Paano po ito? Alam mo, Kuya Min, kasi yung ugali ng mga Pariseo, pagkukunwari, pagmamataas, akala mo totoo. Kumbaga sa ano, yung tinapay nila, inahalin tulad sila sa ganun ng Diyos na mapagkunwari. No? Kaya sabi niya, mag-ingat kayo diyan, no? Sa mga sinasabi nila sa inyo. Kasi ang sinasabi nila sa inyo, pakunwari, hindi totoo yan eh. Parang gano'n ang ibig kay pahiwati. Hindi katulad ng sinasabi niya. Hindi siya nagkukunwari eh. Walang pampaalsa yung kanyang ano. So, ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Pero, ang talagang iniisip naman itong mga ito,
ay yung kanilang tiyan. Dahil iisa lamang yung tinapay na nandun sa bangka eh. Alam mo, Kuya Man, ganyan tayo eh. Na tagasunod kung minsan sa Diyos. Lalo tigit yung paglilingkod natin sa simbahan. Kung minsan sa pagtupad natin ng tungkulin sa simbahan, eh, naalala natin yung sarili natin eh. Nakakalimutan natin yung tungkulin natin eh. Bagamat nandun tayo, pero yung isip natin hindi doon eh. Nandoon sa buhay mo na, oh, paano kaya, wala akong pera, wala akong ganito. Yung aking business, paano, nalulugi ako. Ganon tayo, Kuya eh. Na? So, ang sinabi ng Panginoon sa kanila, diniretsa na, bakit nyo pinag-uusapan yan? Wala ba kayong mata? Diba? Hindi ba nyo naunawaan? Hindi ba kayo makaunawa? Hindi ba ninyo maintindihan kung ano nang nangyayari na ipinagkikita ko sa inyo? Ganyan tayo, Kuya eh. Nananalig tayo, nananampalataya tayo na sinasabi natin. May sampalataya po kami sa iyo. Pero, mataliwas nun, wala na. Pagkatapos nun, wala na eh. Ganon ang ugali natin, kasi ugali natin itong mga lagad eh. Bakit? Kasi, parang kulang pa ang paggabay ng Espiritu Santo sa atin. Kasi itong mga lagad na ito, nung nabasbasan sila, nabinyagan sila, at ibinigay sa kanila ang Holy Spirit, doon lamang sila nawala ang takot eh. So, ang ibig sabihin, sa buhay natin na ngayon, ang Holy Spirit ang siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. Pag nag-aalinlangan tayo, ay binabaliwala natin ang Holy Spirit eh. Kaya sana, Kuya Men, mga ginigiliw naming taga-pakinig, sana po, kapag tayo'y naglilingkod sa simbahan, ituon lamang natin ang ating sarili. Ang paglilingkod natin sa Kanya ay huwag po nating isipin yung ating mga problema kapag naglilingkod tayo sa Kanya. Meron pong oras yan. Isama natin sa Kanya. Alam ng Panginoon yan ang pangangailangan natin. Tandaan po natin, kapag tayo tagasunod niya, kapag tayo ang naglilingkod sa Kanya, kailanman ay hindi po tayo pababayaan, katulad ng mga nabasa natin sa mga unang bahagi ng gabing ito. Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo walang dalang tinapay? Binibiro, nag-aalinlangan pa yung mga tao. Naglilingkod na nga, kasama na nga nilang Panginoon Diyos eh. Ibig sabihin, gaya na sinabi nyo, naglilingkod ka na nga, ang isip mo pa ay nasa sa mundo, ang isip mo pa ay nagugulo dahil doon sa iyong pangsariling pangailangan. Totoo yun. Hindi natin iniisip, yung Diyos ang siyang gumagawa naman para sa atin. Totoo yan, Kuya. Kaya nga, karamihan eh, no? Karamihan, itong mga aral ng Panginoon dito sa gabing binasa mong ito, Kuya, nagaganap ito sa araw-araw sa ating buhay. Totoo po yan. So, itong libadurang ito ng mga Pariseo at ni Herodes, itong mga Pariseo, kulang sa pananalig, at itong si Herodes, kulang sa pananalig, kaya ang gusto ng Panginoon dito, kapag kayo maglilingkod sa Kanya, tagasunod Kanya, ay kalimutan mo, ibig sabihin, kalimutan Ang sarili mo. Ang sarili mo eh. Huwag kang magkunwari sa paglilingkod mo. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking bulag. Atin pong tunguhan na ito, mga giliw namin tagapakinig. Dumating sila sa Bethsaida, dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan. Niluraan sa mata saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, nakakakita na po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus sa mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti, nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Parang
parang itong pinagpagaling ng isang lalaking bulag na ito ng ating Panginoon na dinala kay Jesus ng ilang tao.